si Bato hindi pa rin uma-attend. Nitong mga huling araw, hanggang nitong mga huling araw na ng patapos na ang buwan ng Nobyembre, hindi pa rin nagpapakita si Bato de la Rosa. Hmm? Matatandaan natin na napakahaba na nga nung bakasyon ng Kongreso nung panahon ng Undas. Nang bumalik sila ang kanilang session noong November 11, hindi na yan nagpakita si Bato. Hindi na, ni magparinig, ni magpaalam, na kailan siya magre-report uli sa Senado. Wala. Oo. Hanggang ngayon, wala, hindi nagpapakita. At ang sabi ng kanyang abogado, si Attorney Torion, sabi ni Attorney Torion, hindi naman siya nagtatago. Hindi naman siya nagtatago. Ano bang ano to? Ano ba tong si Torion? Paano mo nasabing hindi nagtatago? Hindi nga nagpapakita, hindi nagtatago. Kung hindi nagtatago, di magpapakita. Pag hindi ka nagkita, di nagtatago ka. O. Tsaka pangalawa, napaka-importante ng trabaho niya, senador siya. Senador siya. Binutuhan siya ng mamamayan at sinisweldohan siya. Wag ninyang sabihin na hindi siya kukuha ng sweldo. Ngayong hindi siya nagpapakita. At saka, mabuti naman sana kung justifiable yung reason bakit hindi siya nakaka-attend sa sesyon ng Senado. Justifiable ba yung reason? Akala ko ba noon ang sabi niya, wala, hindi niya yan aatrasan, yung ICC arrest warrant na yan. Pag lumabas yan, hindi ko yan aatrasan, haharapin ko yan. Hindi ako natatakot dyan. O tapos ngayon, hindi pa nga lumalabas talaga yung ICC arrest warrant. Bali-balita pa lang ni Ombudsman Boying Rimulya, nagtatago na siya. Ano ba tong si Bato? Akala ko ba ang tapang ni Bato? O bakit ganyan? Kaya lang, galit na si Senate President Tito Soto. Sabi ni Senate President Tito Soto, mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni ang reaksyon ni Soto, hindi na maganda. Kasi sabi ni hindi okay 'yon, yung absence daw ni Senator De La Rosa. Kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship na 'yon. Especially yung vice chairmanship ng budget, national defense, napakahalaga eh. Yan. Ngayon lang po yan na araw na statement ni Senate President Tito Soto. Ito kasing si Bato de la Rosa, vice chairperson o vice chairman ng Senate Finance Committee. Imagine mo pag vice chairman ka ng Senate Finance Committee, pangalawa ka sa chairman. Ang chairman, si Win Gatchalian. Siya vice chairman. At bilang vice chairman, dapat nag-a-assist siya sa chairman kasi ang may pinakamalaking trabaho pagdating sa budget, pagdating sa Senado, Finance Committee chairperson. Finance Committee chairman. Ang counterpart niyan sa Kamara, House Appropriations Committee chair. Ikaw, si Win Gatchalian yung chairman ng Senate Finance Committee, siya ang vice. Ngayon, nakasalang sa Senado, ang budget tapos na sa House, nasa Senado na. Tapos hindi siya makatulong kay Win Gatchalian. Buti na lang mabait si Win Gatchalian eh. At ito ang malala. Bilang vice chairman ng Senate Finance Committee, siya rin ang chairman ng siya ang nakatoka na mag-sponsor. Siya ang magpipresent at mag-i-sponsor ng budget ng Department of National Defense at saka ng PDEA. Marami siyang mga opisina na sa kanya, nakakirob sa kanya. At ngayon yun naka-schedule, 25, 26, 27. Ngayon naka-schedule, 26, 27, yung DND, Department of National Defense. Siya ang mag-i-sponsor dapat nun. Maraming mag-i-interpellate. O ngayon, hindi pa hindi siya sisipot. Mabuti na lang, ginawa ng paraan ni Win Gatchalian. Sabi ni Gatchalian, ako na lang. Ako nang aasikaso nito. O kaysa naman sa hindi mailusot yung budget ng DND, Department of National Defense at PDEA. At ang dahilan lang yan, pabaya si Bato de la Rosa. Akala ko ba nagtumakbo siyang senador dahil responsable siya. O ngayon, dahil lang sinabi na mayroon ng arrest warrant ang ICC, nagtatago na siya.
Hindi pa nga kumpirmado. Hmm? Sabi-sabi pa lang ni ano ni Ombudsman Boying Rimulya natakot na kaagad siya. Akala ko ba ang tapang-tapang ni Bato de la Rosa, ha? 'Di ba sabi niya no'n kay Trillanes, "Go ahead." Monday has helped us be much more effective and efficient. Maxis Group started out as a small Go ahead. Gusto mo ikaw pang magpusa sa akin. Kung ngayon hindi na makita. Tapos sasabihin ni Torion, hindi naman siya nagtatago, hindi. Ha? Ay talaga mga kabunyog, mga kawan. Pero yun na nga, galit na si ano galit na si Senate President Soto. Dapat daw hindi niya kinuha yung vice chairmanship ng Committee on Finance kasi napaka-importante niyan. At siya rin yung hindi niya dapat inako yung pag-i-sponsor ng budget ng Department of National Defense at saka PDEA. Ha? Ano to yung pala hindi niya naman magagampanan ng trabaho niya, no? Napaka-iresponsable nito ni Bato de la Rosa. Kaya ano na ito, medyo 'di ba nung isang araw nag-live na ako nito? Ano bang plano ng Senado? Hindi ba siya didisiplinahin, 'di ba? Nag-live na ako nito. O ngayon, medyo ano na, hindi na lang ako ang nakakapansin. Kahit sila Senate President Soto medyo nagre-react na. Sabi niya, hindi tama 'yun. Kinuha niya yung vice chairmanship ng Senate Committee on Finance. At siya pa yung chairman sa sa pag ng budget ng DND, siya ang mag-sponsor. Tapos PIDEA, tapos hindi naman pala hindi niya matatrabaho. Eh di dapat hindi niya na lang kinuha 'yan. Ganon katindi yung reaksyon ni ah, Senate President Tito Soto. O yan, kaya itong mga DDS na ito ng mga senador, sobrang yayabang lang kasi, sobrang ano lang. Sabi ni Bato, wala, hindi ako natatakot diyan sa ICC. Pag lumabas ang arrest warrant na yan, haharapin ko yan. Hindi daw siya naduduwag diyan, hindi daw siya natatakot. O ayun, hindi pa nga lumalabas yung yung official na warrant of arrest, nagtatago na. Paano pala kung next year pa yan lumabas? Yung official, ha? Oh, di ganun din siya katagal na hindi magpapakita, ha? Dapat disiplinahin na talaga yan ng mga senador. Hindi puwedeng ganito, Hindi puwedeng ganito. Parang dinididma lang ng mga senador, ah. Buti na lang nag-react na si Senate President Soto. At least naghayag na hindi puwede yang ganyan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. O ito, dito tayo sa sunod nating topic. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.